Inimbitahan ako ng pamilya ng asawa ko sa kasal ng kanilang bunso pagkatapos sabihin ng biyenan ko na puno na ang restaurant, huwag nang dumating ang pamilya mo. Ngumiti lang ako at nagpabook ng 5 tiket papuntang Boracay. Nang araw ng kasal, 79 na beses akong tinawagan ng pamilya ng asawa ko, ngunit hindi na sila ang aking pakikinggan pa. Katahimikan ang laging sumasaklaw sa hapunan sa bahay ng aking mga biyenan sa Quezon City. Si Nay Corazon, ang aking biyenan, ay palaging nagtatakda ng sabay-sabay na pagkain bilang sagisag ng kanilang tinatawag na disiplina ng pamilya. Maingat kong inihanda ang lahat ng pagkain sa hapag, piniritong tilapia, sinigang na baboy, at nilutong kangkong paboritong mga putahe ni Arjay at ng kanyang mga magulang. Naglagay ako ng isda sa plato ng aking biyenan. Bahagya siyang tumango. Isa na lang linggo bago ang kasal ni Boyet, sabi niya, habang pinupunas ang kanyang labi ng tela. Lahat ay ayos na. Mga detalye na lang ang natitirang ayusin. Ngumiti ako. Oo nga po, Nay, masuwerte naman. Ang maganda rin, talaga pong bagay sina Boyet at Jonah. Si RJ, ang aking asawa, ay huminga ng malalim at umangal. Tama ka, Nanay. Mga bisita namin puro malalaking tao, mga partner sa negosyo ng tatay, mga VIP. Magandang kasal ito. Ang aking biyenang lalaki, si Tatay Fernando, ay nagsinghap ng may pagmamalaki. Natural. Ang ikalawang anak ko ay iisa lang mag-asawa. Ang Grand Fiesta Hotel sa Ortigas ay isa sa pinakamagandang lugar sa Metro Manila. Kailangan ipakita ang ranggo ng pamilyang ito. Masaya ang loob ko para sa kasal ng aking bayaw. Lumingon ako kay Arjay upang tanungin kung kailangan pa naming mamili para sa okasyon, ngunit bigla siyang nagsalita, tila nag-aalangan. Dayan. Ang aking pangalan ay Dayan Santos Cruz. May gustong sabihin si RJ sa iyo. Tumingin ako sa kanya. May naramdaman akong kakaibang bagay sa kanyang tinig. Oo, magsalita ka na, sabi ko. Ibinaba ni RJ ang kanyang kutsara at tinidor. Lumingon sa kanyang mga magulang na parang humihingi ng pahintulot at pagkatapos ay muling humarap sa akin. Ang kasal ni Boyet, Dayan, halos lahat ng bisita ay mahahalagang katrabaho ng tatay at partner ko sa negosyo. Alam mo naman, mga maimpluwensyang tao, pumupunta sila para makita ang pamilya natin. Kaya, naisip ko, baka mas maganda kung hindi muna imbitahan ang lolo at lola mo, ang mga tito at tita mula sa inyong panig. Parang tinusok ng karayom ang aking puso sa bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Natigilan ako. Halos mahulog ang aking kutsara. Naging makapal ang hangin sa loob ng hapagkainan. Nagmadali ang aking biyenan na mamagit. Huwag kang mag-alala, Dayan. Hindi ka namin sinasalungat. Si RJ ay para lang sa kapakanan ng pamilya. Ang mga bisita ng tatay ay mga CEO, mga chairman ng board. Ang mga magulang mo, simple lang sila, di ba? Baka hindi sila komportable sa ganoong lugar. At ang mga kamag-anak mo, baka hindi sanay sa ganitong kapaligiran, baka masabi sila ng hindi maganda, makaapekto sa imahe natin. Narinig ko ang bawat salita. Hindi ito payo, ito ay insulto na binalot ng asukal. 3 taon akong asawa sa pamilyang ito. 3 taon akong nasanay na baliwalain ng pamilya ni Arjay ang aking pinagmulan. Ang aking ama ay isang retiradong guro sa Marikina. Ang aking ina ay nagbebenta sa palengke. Kung ihahambing sa negosyanteng pamilya ni Arjay, malayo ang agwat, talagang malayo. Ngunit hindi ko inaasahan na sa pinakamahalagang okasyon ng pamilya, gagawin nila ito. Natatakot silang mapahiya. Sa kanilang mga mata, ang aking mga magulang, ang taong nagpapalaki at nagmahal sa akin, ay isang kahihiyan. Lumingon ako kay Arjay. Iniiwasan niya ang aking tingin. Walang anumang intensyon siyang bawiin ang kanyang sinabi. Tinanggap niya ang aking katahimikan bilang pahintulot. Naiintindihan mo na, isang pamilya tayo, kailangan mag-isip para sa isa't isa. Kumain na tayo. Naging mapait ang kanin sa aking bibig. Bumara ang lalamunan ko. Ibinaba ko ang aking plato. Opo, naiintindihan ko na. Busog na po ako. Patawad po, tatay, nanay. Mauuna na po ako sa itaas. Tumayo ako, yumuko, at mabilis na umakyat ng hagdan. Ayaw kong makita nila ang luha na halos lumayas na sa aking mga mata.
Nang marinig ko ang tunog ng sarading pintuan, pinayagan ko na ang aking sarili na umiyak. Ang galit at sakit na tagal ko nang tinatago ay lumabas na. 3 taon. 3 taon ng pag-aalaga, ng pagbibigay, ng pagtitiyaga sa kabila ng lahat ng ito. Ang aking ipon, ang aking mga bonus, maging ang tirahan namin ang lupa at bahay na halos sa pera ng aking mga magulang binili, lahat ito ay ibinuhos ko para sa pamilyang ito. Nag-iingat lang ako ng kaunti para sa sarili. Inaasahan ko lamang ang kaunting respeto. Ngunit ano ang nakuha ko? Paghamak, mapait na insulto. Pinunas ko ang aking mga luha. Nawala ang kahinaan ko, pinalitan ng malamig na determinasyon. Isinara ko ang aking emosyon. Inilabas ko ang aking telepono. Nagbukas ako ng travel booking app. Destinasyon, Boracay, Aklan. Petsa, Sabado, ika-25 ng Disyembre, ang araw ng kasal ni Boyet. Bilang ng tiket, 5 para sa akin, sa aking ama, sa aking ina, sa aking kuya, at sa aking misis na kapatid. Panahon na para ang pamilya ko ay magpahinga. Malayo mula sa mga taong mapagsamantala at mapagkunwari. Pagkatapos ng booking, natanggap ko ang confirmation. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Hindi na ako mag-iisang nagtatanghal sa pelikula ng ibang tao. Kinabukasan, nagpaalam ako na bibisita sa bahay ng aking mga magulang sa Marikina. Nang makita niya ako ni nanay, nagmamalasakit na nagtatanong, "Anong nangyari sa iyo? Mukha kang pagod na pagod. May problema ba sa bahay ng asawa mo?" Pinilit ko ang ngiti. "Wala po, nanay. Maraming trabaho lang sa opisina. Medyo napagod lang." Hinintay ko na magtipon ang lahat, si Kuya Marvin at ang kanyang asawa si Ate Lea, bago ko sinabi ang aking desisyon. "Nanay, tatay, kuya, ate, may sasabihin ako sa inyong lahat." Tumigil sila sa pagkain at tumingin sa akin. Huminga ako ng malalim. Nag-book ako ng 5 tiket papuntang Boracay. Umalis tayo sa Sabado ng susunod na linggo, 5 araw. Ito ang regalo ko sa pamilya natin. Nagulat ang aking tatay. "Boracay? Bakit ngayon? At Sabado ang kasal ng bayaw mo, di ba?" Nag-alala rin si nanay. "Tama yan. Mahalaga yun para sa pamilya nila. Tayo ang katapat na pamilya, paano kung wala tayo?" Anong sasabihin ng mga tao? Dahan-dahan akong nagpaliwanag. Ikwinento ko ang lahat ng nangyari noong gabi, ang bawat salita ni Arjay, ang mapanlinlang na pananalita ng aking biyenan. Hindi ako nagdagdag o nagbawas ng kahit isang salita. Hindi ako umiyak, ngunit ang bawat salitang lumabas sa aking bibig ay puno ng sakit at tagal na pinipigilan. Pagkatapos kong magsalita, nagbago ang simoy ng kwarto. Nanay ay napuno ng luha. Nagmahal siya sa anak na kailangang magtiis ng ganitong kahihiyan. Tatay, isang guro na buong buhay, ay mabait, nagmatigas ang mukha sa galit. Kuya Marvin ay binalbag ang kamao sa mesa. "Mga walang hiya. Ganyan gagawin ng pamilya nila sa ating pamilya." "Nanay, tatay, tama si Dayan. Wala tayong dahilan para pumunta sa kasal na iyon at magpahiya pa uli. Ang Boracay, ang mas maganda, tayo na." Hinawakan ni Ate Lea ang aking kamay. "Dayan, marami ka ng tiniis. Gawin mo ang tamang bagay para sa sarili mo, nandito lang kaming lahat para sa iyo." Nanatiling tahimik ang aking tatay sa mahabang sandali. Pagkatapos, tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. "Patawad ka, Tatay Dayan. Dahil sa aming kalagayan, napilitang magtiis ka sa bahay ng ibang tao," sabi niya. Umiling ako agad. "Hindi kasalanan ninyo, tatay. Hindi ako kahit kailan nahihiya sa ating pamilya. Nabigo lang ako sa taong aking pinili. Ang biyahe na ito, gusto kong masaya ang ating pamilya, malayo sa mga taong walang tunay na pagpapahalaga. Ito ay regalo ko sa inyong lahat." Sa wakas, nagkasundo ang buong pamilya. Ang pag-aalala ay naging galit at buong pusong suporta para sa akin. Pinunas ng nanay ang kanyang luha at sinimulan na pag-usapan kung anong damit ang dadalhin. Si Kuya Marvin ay naghanap ng mga tourist spots sa Boracay. Sa pagkakita ko ng ngiti sa mukha ng mga taong mahal ko, naramdaman ko na ang aking desisyon ay tama. Hindi lamang ito bakasyon, ito ay deklarasyon. Deklarasyon na si Dayan Santos Cruz at ang kanyang pamilya
ay hindi mga tao na madaling yurakan. Miyerkules ng gabi 3 araw na lang, bago ang okasyon bumalik ako sa bahay ng aking mga biyenan matapos ang trabaho. Pagdating ko sa silid, nakita ko si RJ na nakaupo sa kama, mukha siyang nagagalit. Sa sahig ay ang aking maleta na aking inihanda nakabukas na, ang mga damit ay nakakalat sa paligid. Alam na niyang natuklasan ko ang lahat. Ipaliwanag mo yan. Saan ka pupunta? Tumayo si RJ, nagtatanong ng may autoridad. Mahinahon akong ibinagsak ang aking bag at sinimulan kong iayos muli ang mga damit. Napunta ka man sa bakasyon, makikita mo. Bakasyon? Loka ka na ba? Sabado na ang kasal ni Boyet. Hindi mo alam yun? Ikaw ang manugang kabilang ka sa pamilya. Pababayaan mo kami sa pinakamahalaga naming araw? Natigilan ako sa pag-aayos ng damit. Tumingin sa kanya ng direkta, kabilang sa pamilya. Hindi ba ikaw ang nagsabi na ang pamilya ko ay hindi karapat-dapat dumalo dahil makapapahiya sila sa inyong mga bisita? Kung ganon, para saan pa ako mananatili? Para maging marilag na manika na magtatanghal ng ngiti habang nagkukunwaring maayos ang lahat? Hindi ko kaya yon. Natahimik si RJ. Hindi niya inaasahan na direkta akong tutugon. RJ, sinabi ko lang naman iyon para sa kapakanan ng lahat. Huwag mo i-overdrama. Usap-usapan tayo bilang mag-asawa, huwag nating gawing malaking bagay ito. Hindi ko ginagawing malaking bagay. Dinadala ko lang ang aking pamilya sa lugar kung saan sila tinatanggap at iginagalang, hindi sa lugar kung saan itinuturing silang kahihiyan. Ang away namin ay lumalala. Paulit-ulit lamang ni RJ ang iisang punto, hiya. Ang kanyang hiya, ang hiya ng kanyang pamilya. Natatakot siya sa pagtingin ng mga kaibigan at partner sa negosyo kung hindi makikita ang kanyang asawa sa kasal. Sa gitna ng pagtatalo, tumunog ang telepono ni RJ. Tumingin siya sa screen, namutla ang kanyang mukha at saglit na sumagot, lumipat sa sulok ng silid at nagsalita ng mahina. Kahit nagtatangkang maging lihim, narinig ko ang ilang salita. Ate Cindy? Oo, alam ko na. Huwag kang mag-alala, inayos ko na ito. Mayroon bago pa ng kasal. Si Ate Cindy. Pinaninipis ko ang aking mga kilay. Si Ate Cindy ay ang event coordinator ng Grand Fiesta Hotel, ang taong nag-aayos ng kasal ni Boyet. Bakit siya tumatawag kay RJ na parang naghabol ng utang? Nang makita na tinatingan ko siya, agad na nagputol ng tawag si RJ. Lumipat ang kanyang tono 180 degrees. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang aking kamay. Dayan, mahal ko. Nagalit lang ako kanina. Huwag kang mag-alala, pamilya tayo, ayusin natin. Huwag nang umalis. Ang biglang pagbabago ay nagpa-alerto sa akin. Hinila ko ang aking kamay. May problema ba? Ano ito? Nag-aatubili si RJ. Wala, kumpanya lang. Medyo mahirap ngayon ang negosyo. Ngunit ang likas na pakiramdam ng isang babae ay nagsabi sa akin na hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang tawag mula kay Ate Cindy, may kaugnayan ito sa pera. At bakit kay RJ tumawag at hindi sa Tatay Fernando, ang nag-aayos ng lahat? Isang kaisipan ang kumislap sa aking isip. Ang aking bonus sa katapusan ng taon, palagi itong malaki. At ngayon, katatapos ko lang makatanggap ng malaking halaga. Tumingin ako ng direkta kay RJ, ang aking tinig ay naging matulis. Ang 500,000 piso na natitirang bayad para sa kasal, gagamitin ninyo ang aking bonus para doon, di ba? Namutla ang mukha ni RJ. Ang gulat sa kanyang mga mata ay nagsiwalat ng lahat. How did you know? Tama ako. Sa likod ng insulto ay isang maruming plano sa pananalapi. Hindi lang sila naghamak ng aking pamilya, plano pa nilang nakaw ang aking pinagpagurang pera. Sumiklab ang galit sa aking loob. Ngumiti ako ng mapait. RJ, tunay na binuksan ninyo ang aking mga mata. Gusto ninyo ang aking pera, ngunit hinahamak ninyo ang aking pamilya. Hindi ba ninyo nararamdaman na labis kayong sakim at walang kahihiyan? Ang unang paghaharap ay nagbunyag ng bahagi ng katotohanan, ngunit alam ko na ito ay hindi pa ang lahat. Ang katahimikan ni RJ ay parang apoy sa tinderbox. Ang galit ay nagpalit sa lahat ng pag-aatubili ko. Agad kong binuksan ang banking app
sa aking telepono at pinuntahan ang shared account namin. Lumabas ang kasaysayan ng transaksyon. Isang malaking halaga, 500,000 piso, ay napalitan, 3 araw na ang nakalipas. Tatanggap, Fernando Rey, itinapat ko ang screen sa mukha ni RJ. Ano ito? Bakit mo inilipat ang 500,000 mula sa ating joint account papunta sa iyong ama nang hindi mo sinabi sa akin? Tumingin si RJ sa screen. Naputing abuhin ang kanyang mukha, ilang hakbang siyang lumayo. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Nagpatuloy ako malinaw, matibay. Bawat salita ay parang talim ng kutsilyo na nagbubunyag ng kanyang pagkukunwari. Hulaan ko. Ikaw at ang pamilya mo ay nagplano na. Alam ninyo na makakatanggap ako ng malaking bonus, kaya nagparendahan kayo ng isang magarang selebrasyon para sa kasal ni Boyet. Inilipat ninyo ang pera ng walang pahintulot ko, at pagkatapos ay naghanap kayo ng dahilan para huwag imbitahan ang aking pamilya. Sa gayon, magkakaroon kayo ng magarang kasal na bayad ng aking pera nang walang kahihiyang makasama ang aking simpleng mga kamag-anak. Isang pana, 2 ibon. Tama ba? Hindi ko na nakilala ang aking sariling boses. Malamig at puno ng pangungutya ito. Nanginginig si RJ. Umupo siya sa kama, yumuko. RJ, pasensya na. Ako ang nagkamali. Pinilitan ako ng nanay at tatay. Wala akong nagawa. Pinilitan. Tumawa ako ng malakas, isang tawa na puno ng kapait. RJ Reyes Cruz, huwag mong sisihin ang sinuman. Ikaw ay isang may sapat na gulang na lalaki, may trabaho, may sariling pamilya, ngunit hindi ka kailanman nagtayo para protektahan ang iyong asawa. Nagsimula akong maglistahan hindi para magmayabang ng aking mga sakripisyo, kundi para ibunyag ang tunay na mukha ng kanyang pamilya. Noong unang taon ng aming kasal, sinabi ng iyong ina na gusto niyang ipagawa ang kusina para sa Feng Shui. Nagbigay ako ng 200,000. Noong ikalawang taon, sinabi ng iyong ama na gusto niyang magpalit ng sasakyan para mapagmayabang sa mga kaibigan. Nagbigay pa ako ng 500,000. Birthday ng iyong ina, dapat may branded bag. Ang iyong kapatid na si Boyet, pinondohan ko ang kanyang pag-aaral sa Maynila, kasama na ang buwanang allowance. Ang bahay na ito, halos lahat ng pera, ay galing sa aking mga magulang, ngunit nakapangalan sa ating 3 taon. Gaano karaming pera na ang ninakaw ninyo sa akin, RJ? Mabibilang mo ba? Ang lahat ng aking ipon, ang aking pawis at dugo ibinuhos sa walang katapusang pamilyang ito. Anong nakuha ko kapalit? Isang, mahihiya kami sa inyo. Habang nagsasalita ako, lalo akong naramdaman ang kalungkutan sa aking sariling katangahan. Naniniwala akong kung ikukustura ko ang lahat, matatanggap ko ang pagrespeto. Nagkamali ako. Para sa kanila, isang ATM lang ako, isang ATM na ang pamilya ay hindi nila maaaring ipagmayabang sa publiko. Tahimik si RJ. Walang maipagtatanggol, kahit isang salita. Ang ebidensya ng transaksyon ay nakalalatag sa harap namin, at ang lahat ng aking sinabi ay katotohanan. Ang kanyang katahimikan ay lalo akong nagpababa. Nagpasya na ako, sabi ko. Ang aking boses ay matibay. Hihiwalay tayo. Hindi ko na kayang mabuhay kasama ang isang asawang duwag at isang pamilya na walang ginagawa kundi samantalahin ang iba. Ang bahay na ito ay ibebenta natin at hahatiin ayon sa halaga ng bawat isa sa atin. Ang pera na aking ibinigay sa inyong pamilya, ituturing ko na itong kawanggawa sa mga taong mahirap sa pagkatao. Kaladkad ko ang maleta patungo sa pintuan. Biglang naatasan si RJ, nagtakbo para hadangan ang pintuan. Hindi ako pumapayag sa hiwalayan. Dayan, huwag kang umalis, nagkamali ako. Alam ko nang nagkamali. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Maari kitang yakapin kung kailangan mo. Iligtas mo ako ngayon. Hindi alam ng aking mga magulang kung saan kukunin ang 500,000 ngayon. Tulungan mo kami. Ngunit alam ko na ang kanyang mga salita ay peke. Hindi siya natatakot na mawalan ako, natatakot lamang siyang mawalan ng kanyang ATM. At may isa pang bagay na natakot siya. Isang bagay na malapit na kong matuklasan. Ang away namin ay nakuha ang atensiyon ng buong bahay. Tumakbo pataas ang mga biyenan ko
at si Boyet ang kapatid ni RJ na malapit ng ikasal. Nang makita nila akong may hawak na maleta, agad na nagbago ang mukha ng aking biyenan. Ang huwad na kagandahang loob ay nawala, pinalitan ng kaasiman. Anong ginagawa mo? Hating gabi ka nang magmaleta, saan ka pupunta? Gugulat ka ba sa buong tahanan namin? Sumali pa si Boyet. Ate Dayan, kung may problema dahan-dahan lang. Malapit na ang aking kasal, anong pakialam mo nito? Tiningnan ko silang lahat, isang grupo ng mga tao na ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili, at naramdaman ko ang kakatawang pakiramdam. Isinali ko ang aking kamay mula kay RJ. Saan ako pupunta, hindi na ninyo pag-aari. Ikaw, Boyet, wala akong obligasyong manatili para gawing maayos ang iyong kasal. Si RJ at ako ay maghihiwalay. Mula ngayon, wala na kaming kaugnayan sa isa't isa. Ang salitang maghihiwalay ay nag-udyok ng takot sa lahat. Si Tatay Fernando na palaging nagpapakita ng autoridad ay nawalan na ng pagtitimpi. Maghihiwalay? Anong sinasabi mo? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang aking anak ay wala pang kapintasan, bakit ka maghihiwalay? Humingi kayo ng sagot sa inyong minamahal na anak kung ano ang kanyang ginawa. Tugon ko, walang anumang pangingimi. Naging mas malamig ang kapaligiran. Nagsimula silang ilagay sa aking ulo ang lahat ng kasalanan. Sinabi nila na ako ay isang masamang manugang, isang asawang walang konsiderasyon, na dahil sa isang maliit na bagay ay ginugulong ko ang kapayapaan ng pamilya. Ang tunay nilang mukha ay lumabas pangit at mapagsamantala. Nang makita na hindi sila makuha sa salita, biglang inilabas ni Boyet ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang piraso ng papel na ibinagsak sa harap ko. Basahin mo ito bago ka magpasya kung aalis ka o hindi. Ang papel ay nahulog sa aking paanan. Ito ay isang resulta ng pagpapalit ng medical test mula sa isang obstetrics clinic. Ang pangalan ng pasyente, Dayan Santos Cruz. Resulta, buntis, 6 na linggo. Lumikot ang aking isipan. Buntis ako? At hindi ko alam? Totoo. Nakaramdam ako ng pagod at pagkawalan ng gana sa pagkain. Huli na ang aking dalaw. Ngunit akala ko dahil sa stress sa trabaho, hindi ko kailanman naisip na buntis pala ako. Habang ako ay nagtataka pa, biglang nagbago ang tono ni RJ mula sa gulat patungo sa pagmamataas. Kinuha niya ang papel at itinaas ito sa harap ng aking mukha. Dayan, nakita mo na ba? Dala-dala mo ang aming anak, ang apo ng pamilya Reyes Cruz. Ngayon, gusto mo pa ring maghiwalay? Hayaan mo bang ipanganak ang aming anak nang wala siyang ama? Gaano ka kakruel? Mabilis na sinundan ng aking biyenan. Tama. Dahil sa imahe ng iyong anak sa aking sinapupunan, patatawarin na namin ang iyong kabastusan ngayon. Ilagay mo na ang maleta at bumaba na. Huwag kang mag-alala tungkol sa sanggol. Inilabas nila ang kanilang tunay na tiyak. Alam pala nila na buntis ako. Lihim nilang sinundan ako. Kinuha ang resulta ng aking pagsusuri at ginamit ang sariling anak ko bilang sandata, bilang tanikala, para itali ako, para pilitin akong manatili at patuloy na tiisin ang kanilang pang-aabuso. Ang kanilang kasamaan at pagkamakasarili ay nagpagalaw sa akin. Hindi sila nagmamalasakit sa akin o tunay na nagagalak sa sanggol. Para sa kanila, ito ay isang kasangkapan lamang. Tumingin ako ng direkta kay RJ, sa kanyang buong pamilya. Hindi ako sumigaw, hindi na ako nakipag-argue pa. Ang aking boses ay naging kalmado, kahanga-hangang kalmado. Ang sanggol na ito ay aking anak, aking paalagaan ng mag-isa. Ang hiwalayan, walang nagbago. At nang sinabi ko iyon, kaladkad ko ang aking maleta, dumaan sa kanilang lahat, at lumabas sa pintuan na 3 taon akong nakulong. Patuloy ang mga sigaw at mura sa aking likod. Hindi ako lumingon. Nang lumabas ako sa gabi, naramdaman ko ang malamig na hangin. Ngunit sa aking puso, naramdaman ko ang pagiging magaan. Malaya na ako. Humingi ako ng taxi. Walang tiyak na destinasyon sa isipan ko. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan, tinitingnan ko ang mga ilaw ng kalye na lumilipas sa bintana at pinayagan kong huminga ng malalim. Automatiko kong inilagay ang aking kamay sa tiyan ko.
Isang maliit na buhay ang lumalaki sa loob ko. Hindi ito pasanin, ito ay motibasyon. Ang sanggol na ito ay para lamang sa akin ang dahilan para maging mas matatag pa. Nagpasya akong pumunta sa bahay ni Kuya Marvin. Sa gitna ng gabi, ang aking pagdating na may maleta ay nagpagulat sa kanila. Matapos marinig ang lahat, lalo na ang ginagamit ng pamilya ni RJ, ang sanggol bilang presyon, si Kuya Marvin ay namula sa galit at gustong tumakbo agad sa bahay ng mga Reyes Cruz para bigyan ng leksyon si RJ. Kailangang pigilan siya ni Ate Lia. Niyakap niya ako. Dayan, huwag kang mag-alala. Narito ka rin, ito ay bahay mo rin. Ang sanggol, anuman ang iyong desisyon, susuportahan ka namin. Ang init ng pamilya ay nagpaalab ng luha sa aking mata. Gabi na iyon at hindi ako makatulog. Paulit-ulit akong nag-isip tungkol sa kinabukasan, sa sanggol, sa darating na labanan sa hiwalayan. Alam ko na hindi basta-basta susuko ang pamilya ni RJ, lalo na't may sanggol na kasali. Habang nag-iisip, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ang nilalaman ay iisang linya lamang, ngunit sapat ito para maupo ako nang bigla. Dayan Santos Cruz, gusto mo bang malaman kung bakit regular na nagpapadala si RJ Reyes Cruz ng 20,000 piso bawat buwan sa isang taong nakasave sa kanyang phone bilang Titser Trisha? Namuon ang buong katawan ko. Titser Trisha? Hindi ko kailanman narinig si RJ na nagbanggit ng pangalang ito. Bakit siya nagpapadala ng pera bawat buwan sa isang babae? 20,000, hindi iyon maliit na halaga. Halos 3 taon na ito. Maraming tanong ang sumagwan sa aking isip. Sino ang taong ito? Bakit nila sinasabi ito sa akin ngayon? Isang mapanganib na pakiramdam ang sumapit sa loob ko. Ang likas na katawan ko ay nagbigay babala na may mas malala pang katotohanan sa likod ng mensaheng ito. Ang panlilinlang ni RJ ay hindi lang sa pera at duwaging katangian. Sumulat ako pabalik. Sino kayo? Bakit ninyo sinasabi ito sa akin? Ilang segundo lamang, dumating ang sagot. Ako ay isang taong gustong tulungan kang makamit ang katarungan. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, makipagkita sa akin bukas ng alas 9 ng umaga sa Coffee Ritual sa Katipunan Avenue. Mag-isa ka lang pumunta. Tinitigan ko ang mensahe. Ang puso ko ay humahampas ng mabilis. Isang bahagi ng akin ay natakot baka bitag ito o baka ang katotohanang aking harapin ay masakit pa. Ngunit ang ibang bahagi, ang paghahangad ng katotohanan at kabuuang larawan ng taong aking tinuturing na asawa ay mas malakas. Hindi ko na mabubuhay sa kawalan ng katiyakan. Pumupunta ako. Nag-send ako ng mensahe at ibinaba ang telepono. Ang isang mahabang gabi ay nagsimula. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama ang sakit at galit, may pag-aalangan din at isang malabong takot sa mga katotohanang malapit ng mailabas sa liwanag. Kinabukasan, dumating ako sa Coffee Ritual sa Katipunan ng eksakto. Pumili ako ng sulok na may magandang tingin sa buong lugar. Eksakto sa alas 9, isang lalaki na nakasuot ng puting polo shirt at dark slacks, matangkad, may dignidad ang pumasok at direkta siyang pumunta sa aking mesa. Magandang umaga, Ganang. Dayan Santos Cruz. Ako si Marco. Ibinigay niya ang kanyang kamay. Mahina ang aking pagkamay, ngunit nanatiling mapanuri. Kayo ba ang nagpadala ng mensahe sa akin? Tumango siya. Umupo sa tapat ko. Oo. Ako ay isang pribadong investigador. Ang salitang pribadong investigador ay nagpagulat sa akin. Bakit siya naghahanap sa akin? Sino ang nag-hire sa kanya? Parang nabasa niya ang aking isipan. Nagpatuloy si Marco. Huwag kang mag-alala, wala akong masamang intensyon. Ang nag-hire sa akin ay hindi ang iyong asawa, kundi isang tao na may galit din sa kanya. Sino iyon? Tingnan mo muna ito. Ibinigay niya ang isang manipis na folder. Sa loob ay mga kopya ng bank statement ni RJ Reyes Cruz. Eksakto tulad ng mensahe, bawat ika-5 ng buwan, 20,000 piso ang inililipat sa isang account na pangalan, Patricia Hermosa Tan. Ang ganitong transaksyon ay nagsimula halos 3 taon na ang nakalipas. Ilang buwan lamang pagkatapos ng aming kasal, ang pangalang Patricia Hermosa Tan ay nagpahampas sa aking dibdib.
Naaalala ko ang pangalang iyon. Ito ang ex-girlfriend ni Arjay sa kolehiyo. Narinig ko iyon minsang banggit ng mga kaibigan, nagmahal daw sila ng malimit, ngunit nagwalay ng walang malinaw na dahilan bago pa magtapos ng pag-aaral. Hindi kailanman ibinunga ni Arjay ang mga detalye, nito sinabi lang niya na nakaraan na iyon. Si Teacher Tricia ay si Patricia Hermosa Tan, tumango si Marco. Tama. Si Gnang. Patricia Hermosa Tan ay kasalukuyang isang guro sa preschool sa St. James Academy sa Alabang. Ang iyong asawa ay nisave siya sa kanyang phone bilang Teacher Tricia marahil para maiwasan ang hinala. Lumikot ang aking isipan. Bakit kailangan ni Arjay na suportahan ang kanyang dating kasintahan isang malaking halaga bawat buwan sa loob ng halos 3 taon? Habang nagtatanong ang aking isipan, naihanda na ni Marco ang pangalawang folder. Mas makapal ito kaysa sa una. Nanginginig ang aking kamay nang hawakan ko ito. May pakiramdam akong isang bigat ang naghihintay sa loob. Huminga ako ng malalim at binuksan ang folder. Ang unang pahina ay mga larawan na lihim na kinuha. Sa mga larawang ito, masayang naglalaro si RJ Reyes Cruz kasama ang isang batang lalaki na may 3 taon. Ang bata ay may kulot na buhok, malalaking mata at isang maluwag na ngiti. At ang bagay na nagpatigil sa aking paghinga, ang mukha ng batang iyon. Kamukha niya si RJ ng wangki-wangki. Bawat linya ng mukha, ang ilong, ang sulok ng labi, maging ang ekspresyon ng mga mata ay maliliit na kopya ng lalaking aking tinuturing na asawa. Sa tabi ng dalawa ay si Patricia Hermosa Tan. Tinitingnan niya ang dalawa ng may lambot at kaligayahan. Parang isang tunay na pamilya sila ng 3. Ang puso ko ay parang kinurot ng husto. Inihinto ko ang pagtingin. Nilabag ko ang bawat pahina, isa-isang litrato ni Arjay kasama si Patricia at ang bata. Pumunta sila sa mall, naghapunan sa isang maiinit na restaurant. Tinaas ni Arjay ang bata sa kanyang balikat. Ang mga larawang iyon ay parang libu-libong pana ang nagsabay na bumagsak sa aking puso. Sa huling pahina isang dokumento na pamilyar na sa akin. Isang medical report ngunit hindi resulta ng pagbubuntis, kundi ng DNA test. Sampol, buhok ni RJ Reyes Cruz. Sampol, buhok ng batang lalaki na Reyes Cruz Angelo. Resulta ng pagkamag-anak ama at anak. Posibilidad, 99.99%. Bumagsak ang lahat sa harap ko, kaya iyon ang 20,000 bawat buwan child support para sa kanyang anak, kaya iyon ang 3 taon ng sekreto. Hindi lang nagtataksil si RJ, mayroon siyang anak sa labas, isang anak na 3 taong gulang na. Ibig sabihin, mula pa sa simula ng aming kasal o bago pa man ay nagsimula na ito. Ano ang aming kasal? Sa loob ng 3 taon, ako ba ay isang asawa o isang halong mapagkukunan ng pondo habang pinoprotektahan niya ang kanyang tunay na pamilya? Ang sakit, ang galit, ang pakiramdam ng malubhang pandaraya, lahat ito ay pumuno sa aking lalamunan hanggang halos hindi na ako makahinga. Bakit? Bakit ninyo ipinaalam sa akin ito? Ibinigay sa akin ni Marco ang papel na panyo. Naghintay siya ng sandali para ako ay tumahimik. At pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Ayon sa aking investigasyon, si Arjay at si Patricia ay hindi talaga nagwalay. Nagbukod-bukod lang sila dahil tinutulan siya ng pamilya ni Arjay. Sinabi nilang hindi angkop si Patricia, hindi pantay ang kanilang antas. Pagkatapos, nakilala ni Arjay ang pamilya mo at mabilis na ikinasal. Para sa pamilyang Reyes Cruz, ikaw ang mas angkop na asawa, magandang trabaho, mataas na kita, at makakatulong sa kanilang pinansyal na pangangailangan. Pagkatapos ng kasal, patuloy na nagkita si Arjay at si Patricia. Si Patricia ay nagbuntis. Sa loob ng 3 taon, namuhay si Arjay ng 2 mukha sa iyo. Isa siyang mapagmahal na asawa. Sa kay Patricia, isa siyang lalaking nabigo at naghahanap ng paraan para sa kanila. Bawat salita ni Marco ay parang martilyo sa aking puso. Kaya iyon, ang aming kasal ay itinayo sa panloloko mula pa sa simula. Isa lamang akong kagamitan, isang ekonomiyang mas magandang pagpipilian habang ang kanyang tunay na puso ay nanatili kay Patricia.
Tinipon ko ang mga dokumento, pinunas ang aking luha. Ang sakit ay naging matinding galit. Hindi na ako iiyak. Ang aking mga luha ay hindi karapat-dapat daloy para sa ganitong tao. Arjay at ang buong pamilya niya, pinalayo nila ako sa dulo ng daan. Huwag silang mabigla kung magiging mabagsik ako. Tumingin ako ng direkta kay Marco, ang aking mga mata ay walang kahinaan na tanging determinasyon lamang ang nandoon. Gusto kong makita si Patricia Hermosa Tan. Parang inaasahan na ni Marco ang kahilingang ito. Tumango siya, kinuha ang kanyang telepono at nagdayal ng numero. Pagkatapos ng maikling usapan, lumingon siya sa akin. Signeng. Patricia ay pumayag na makipagkita. Ngayong hapon, 3:00, sa isang tea house sa Katipunan din, may pribadong kwarto. Tumango ako. Ang puso ko ay magulo ngunit puno ng determinasyon. Mula ngayong sandali, walang pagbabalik. Eksakto sa 3:00 ng hapon, dumating ako sa tea house. Ang babae na si Patricia Hermosa Tan ay naghihintay na. Mas matanda siya kaysa sa mga litrato, mas pagod, mas may marka ng buhay sa mukha. Nakasuot siya ng simpleng floral na damit, ang kanyang buhok ay nakabun. Maganda siya, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim. Nakatago ng maraming damdamin. Nang makita niya akong pumasok, bahagya siyang natulala. Mabilis na tumayo, may kaunting pagkagulo at pakiramdam na nagkasala. Magandang hapon. Upo ka na. Mahina ang kanyang tinig. Umupo ako sa tapat niya. Ang kapaligiran sa pagitan namin ay puno ng tensyon. Sa isang sandali, naisip ko na sisigaw ako at mananampal sa babaeng ito. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang pagod na mga mata, sa pagsuko na nakikita sa kanyang mukha, bahagya na wala ang aking galit. Napagtanto ko na siya rin ay biktima, tulad ko. Alam mo na ang lahat, di ba? Si Patricia ang nauna, pumutol ng katahimikan. Oo, alam ko na, ang iyong anak at ang aming peking kasal. Yumuko si Patricia, ang kanyang mga kamay ay nagkapit sa isa't isa sa ibabaw ng mesa. Humihingi ako ng tawad. Alam ko na walang ibig sabihin ang tawad ngayon, ngunit totoo ako rin ay naloko niya. At nagsimula siyang magsalita, ang kanyang tinig ay nanginginig. Papalawak ng papalawak ang pag-iyak. Ikwinento niya ang kanilang pagmamahal sa kolehiyo, ang pagtutol ng pamilya ni RJ. Sinabi niya na hindi talaga nagwalay si RJ. Sinabi lamang nito na kailangan ng panahon para kumbinsihin ang kanyang pamilya na ang pag-aasawa sa akin ay isang pansamantala lamang para maayos ang lahat, na pagkatapos ng 1 o 2 taon, maghihiwalay si RJ at maayos nang magiging magkasama sila. Sinabi niya sa akin na ikaw ay malakas at malaya, hindi mo kailangan ang kanyang proteksyon. Kami ni Angelo, kailangan namin siya. Naniniwala ako sa kanya. Tumangis si Patricia. Sa loob ng 3 taon, naging kanlungan ako sa dilim. Pinayagan ko ang aking anak na lumago ng walang tunay na ama dahil umaasa akong isang araw ay tutuparin niya ang kanyang pangako. Tahimik akong nakikinig. Kaya bawat isa sa amin ay may ibang kwento na ibinanag niya. Sa akin, isa siyang mapagmahal na asawa. Sa kay Patricia, isa siyang lalaking napilitan, ngunit naghahanap ng paraan para bumalik. Ginamit niya ang aming dalawa. Ginawa kaming mga pawn sa kanyang makasariling plano. Bakit ka nagpasya na magsabi na sa wakas? Tumingin si Patricia sa akin, ang galit ay nagniningning sa kanyang mata. Dahil hindi ko na kaya. Nang marinig ko na ang kasal ng kanyang kapatid ay gagawin sa Grand Fiesta Hotel, napakaraming guguguling pera para sa isang marangyang selebrasyon, napagtanto ko na hindi siya kailanman mag-iiwan ng komportabling buhay. Para sa amin, ang kanyang mga pangako ay pawang kasinungalingan. Kami ni Angelo, para sa kanya, isa lamang siyang pasanin na kailangan itago. Nag-hire siya ng detective para subaybayan si RJ. Sa umpisa, para lang malaman kung may ibang babae bukod sa amin, ngunit ang resulta ay nagbunyag ng tunay na mukha ng pamilya Reyes Cruz at kung paano nila ginamit ako. Hindi ko na maaaring tumahimik. Kung hindi tayo kumilos, ang aming mga anak ang sanggol sa iyong tiyan at si Angelo ay maaaring lumaki sa sitwasyong puno ng kasinungalingan at panloloko. Ang empatiya ay dahan-dahang pumasok sa akin. Kami ay may iisang kalaban. Kami ay parehong naloko, pinagsamantalahan ng iisang lalaki.
Ang sakit namin ay, kahit magkaiba ang aming posisyon, ay nagsama-sama na isang malaking lakas. Tumingin ako ng direkta kay Patricia. Ano ang gusto mo? Isang pangalan para sa aking anak, at gusto ko na sinulan ni RJ ang lahat ng kanyang ginawa. Iyon din ang gusto ko. Iniabot ko ang aking kamay. Tumingin sa akin si Patricia ng ilang sandali, pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa akin. Dalawang babae, isa ang asawa, isa ang kasamahan sa dilim, ay opisyal na nagtatag ng isang alyansa na itinayo mula sa luha, pandaraya, at isang nasusunog na hangaring makamit ang katarungan. Sa daan pa iwi, naaalala ko ang 5 tiket papuntang Boracay. Sa simula, iyon ay isang mahinahong protesta, isang pagtakas mula sa mga taong walang utang na loob. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat. Hindi na ito tanging usapin ko, ito ay isang labanan para sa katarungan. Ang pagtakas ay hindi na isang pagpipilian. Kailangan kong manatili, para lumaban, para ibunyag ang lahat, para paabutin ng pananagutan ang mga nagdulot ng sakit sa akin. Ang una kong gagawin ay tumawag sa pamilya upang sabihin na ang bakasyon ay kailangang ipagpaliban. Sa halip na mag-enjoy ng puting buhangin, manood sila ng mas kapana-panabik na palabas. Pagkatapos ng makasaysayang pakikipagkamay, kami ni Patricia ay naupo sa ilang oras sa tahimik na kwarto ng tea house. Nawala ang pag-aatubili sa simula. Sa lugar nito ay malalim na pag-unawa at mataas na determinasyon. Hindi na kami mga karibal, kami ay mga kasama sa iisang labanan. Kailangan nating sagutin ang pinakamasakit nilang bahagi. Sinimulan ko, ang hiya at pera. Tumango si Patricia. Siya at ang kanyang pamilya ay nagbibigay halaga sa mukha kaysa sa kahit anong bagay. Kung ang kasal ni Boyet ay masira ng kahiya-hiya, ito ay isang nakamamamatay na dagok sa kanila. Batay sa impormasyong hawak namin ng dalawa, nagsimula kaming magplano ng detalyadong hakbang maingat at walang awa. Ang unang hakbang, sabi ko, ay ang ekonomikong pag-atake. Alam ko na nagkakautang sila ng 500,000 sa Grand Fiesta Hotel para sa kasal at naghihintay sila sa aking bonus. Ngayong umalis na ako, walang mapagkukunan ng pondo. Kailangan nating harangan ang lahat ng tulong sa kanila. Ikaw ang susi, tumingin siya sa akin. Ikaw ay may utang na pinansyal na pananagutan mula kay RJ, ang child support na hindi regular. Iyon ay legal na obligasyon. Pumunta ka sa Grand Fiesta Hotel at makipag-usap sa events management. Sabihin mo sa kanila na si RJ Reyes Cruz, ang kliyente nila, ay isang taong walang pananagutan, nagkakautang ng child support para sa kanyang sariling anak. Sabihin mo na pinaghihinalaan mong ginagamit niya ang pera para sa magarang kasal, hilingin sa hotel na tanggapin ang buong bayad bago pa ang kasal. Kung hindi bilang isang nagnanakaw ng utang, itatawag mo ang media at sasabihin mo na ang Grand Fiesta Hotel ay tumutulong sa isang lalaki na tumakas mula sa kanyang responsibilidad bilang ama. Nagliwanag ang mga mata ni Patricia. Walang malalaking negosyo ang gustong masagkot sa ganitong eskandalong ito. Tumango ako. Ito ay isang napaka-epektibong psychological move. Ang Grand Fiesta Hotel, para maprotektahan ang kanilang reputasyon, ay maglalagay ng presyon pabalik sa pamilya ni RJ. Ikalawa, nagpatuloy ako, ay ihanda ang mga ebidensya. Makikipagtulungan ako sa aking abogado bukas ng umaga. Ititipon ko ang lahat ng bank statements, lahat ng resibo at dokumentong nagpapatunay sa mga halagang ibinigay ko sa pamilya ni RJ sa loob ng 3 taon. Kalkulahin natin ito ang pera para sa pagpapagawa ng kusina, ang pagpapalit ng sasakyan, ang allowance ni Boyet, ang iba't ibang maliit na gastusin. Ang halaga ay malaking bilang sapat para mapanghinaan ang lahat. Sa iyong bahagi ihanda ang birth certificate ni Angelo at ang resulta ng DNA test. Iyon ang mga ebidensyang hindi maaaring itanggi. Nakuha ko na. Tumango si Patricia. At ang huling hakbang, ang pinakamahalagang isa, sabi ko, ang aking boses ay bumaba. Ang media storm. Hindi sapat na kami lang ang nakakaalam nito. Kailangan malaman ng lahat. Makikipag-ugnayan ako sa ilang mga reporter na kilala ko.
Hindi ko sasabihin ang lahat, ipahihiwatig ko lang na magkakaroon ng napaka-interesanting drama sa kasal ng anak ng isang maimpluwensyang pamilya may kaugnayan sa panloloko sa kasal at anak sa labas. Nag-alinlangan si Patricia. Hindi ba maaapektuhan si Angelo pagkalipas nito? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit kung hindi tayo kumilos, ang iyong anak ay hindi kailanman makilala ng kanyang ama ng opisyal, at ang aking anak, ipanganganak ito sa panloloko. Ginagawa natin ito hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa katarungan ng ating mga anak. Pagkatapos ng bagyo na ito, liwanag ang darating. Ikaw at ang iyong anak ay magkakaroon ng bagong buhay na protektado ng batas. Hindi na kayo kailangang magtago. Ang aking determinasyon ay kumbinsing si Patricia. Sinuri namin ang plano ng isa pang beses. Lahat ay lohikal ang pagkakasunod. Si Patricia ang lalabas at maglalagay ng ekonomikong presyon. Siya ang magiging pangunahing sanhi ng unang pagkabigla. Ako ang magsasagawa ng pagtitipon ng ebidensya at magtatama ng huling suntok. Nang umalis kami sa tea house, hapon na. Isang malamig na hangin ang humihip, ngunit sa aming mga puso, nagnilaga ang iisang apoy, ang apoy ng galit at pag-asa, na itakda na ang plano. Ang pinakamarangyang palabas ng buhay ni RJ Reyes Cruz ay malapit nang tumatapos, at kami dalawang babaeng kanyang yurakan ang magsusulat ng kanyang katapusan. Kinabukasan ng Biyernes, isang araw bago ang kasal, nagsimula ng isagawa ang aming plano. Si Patricia, ayon sa napagkasunduan, ang magpapaputok ng unang bala. Nakasuot siya ng propesyonal na damit. Tiningnan niya sa akin na siya ay handa. Ang folder na may birth certificate ni Angelo, kopya ng mga hindi regular na child support, at ilang larawan ng tatlong magkasama nakaayos ng maayos sa kanyang bag. Hindi ako kasama niya, ngunit patuloy kaming nagkakausap sa telepono. Nandoon na ako. Lumabas ang mensahe ni Patricia. Malaki pala ang hotel, napakaganda. Maging kalmado, tumugon ako. Wala kang ginagawang mali. Katarungan ang hinahangad mo para sa iyong anak. Diretso lang, malinaw ang pagpapaliwanag. Mas natatakot sila sa reputasyon kaysa sa iyo. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Patricia. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit puno ng excitement. Nakausap ko na si Ate Cindy, ang events coordinator. Profesional siya, ngunit nang ipaliwanag ko ang sitwasyon at inilabas ang mga dokumento, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ayon sa ikwento ni Patricia, sa umpisa ay nanatili pang malamig si Ate Cindy. Sinabi na personal na usapin ito ng kliyente. Ngunit nang binanggit ni Patricia ang dalawang salita, media at reputasyon, hindi na siya maaaring umupo ng tahimik. Iniimbitahan niya si Patricia sa isang pribadong kwarto at pinakinggan ang buong kwento. Ang birth certificate ni Angelo na may pangalan ng Reyes Cruz, ang mga litrato ng bata na kamukha ni RJ, lahat ito ay ganap na nagkumbinsi sa coordinator. Ginang, Patricia, sabi ni Ate Cindy, kailangan naming i-verify ito, ngunit maaari kang maging kalmado. Ang Grand Fiesta Hotel ay palaging gumagawa batay sa prinsipyo at reputasyon. Hindi namin hahayaang ang anumang bagay na magpapasama ng aming pangalan. Nangako siya na makikipag-usap kaagad sa pamilya ni Tatay Fernando. Matapos makumpleto ang tawag ni Patricia sa akin, huminga ako ng maluwag. Ang unang bomba ay naputok na. Eksakto tulad ng hinuha ko. Pagkatapos ng ilang oras, nagsimulang tumunog ang aking telepono nang walang tigil. Habang si Patricia ay nagtataksil ng storm sa Grand Fiesta Hotel, ako ay nagtatrabaho rin ng walang pahinga. Ang buong Biyernes na umaga, ginugol ko sa pakikipagtulungan sa aking abogado, si Attorney Mando Villegas, isang matandang kaibigan na mapagkakatiwalaan. Ang opisina niya ay matatagpuan sa isang masiglang kalye sa Ortigas. Matapos marinig ang lahat, ang panloloko sa pananalapi, ang pagtataksil, ang anak sa labas, at ang plano para sa kabayaran, si Attorney Mando ay tahimik na tumango. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas seryoso. Dayan, marami ka nang tiniis. Mula sa legal na pananaw, malaki ang ating kalamangan. Ang hiwalayan ay tiyak. Ang tanong lamang,
ay paano mo makukuha ang pinakamaraming maari mong makuha at gawing magbayad ang mga ito ng angkop, tumango ako. Iyon ang dahilan kaya nandito ako. Kailangan ko ng isang detalyadong listahan para makita ng lahat ang tunay na mukha nila. At nagsimula kaming magtrabaho. Ibinigay ko kay Attorney Mando ang buong access sa aking mga bank account sa loob ng 3 taon. Bawat transaksyon ay maingat na sinuri. Pera para sa pagpapagawa ng kusina, ibinigay kay Nay Corazon. Pondo para sa bagong sasakyan, ibinigay kay Tatay Fernando. Buwan ng allowance at matrikula para kay Boyet. Mga maliliit na gastusin dito at doon. Habang nagtatrabaho si Attorney Mando, umiling-iling siya. Tinatrato kanilang isang tambang ginto. Tingnan mo ito bawat buwan. Maraming transaksyon na nagpapadala ng pera sa pamilya, bawat isa ay hindi kukulangin sa 50,000. Tinitingnan ko ang mga bilang na sumasayaw sa screen ng laptop, ang aking puso ay sumasakit sa sarili kong katangahan noon at nagalit sa walang habang kasakiman ng pamilya ni RJ. Iyon ay aking pawis at dugo. Bawat sentimo ay resulta ng pagtratrabaho ko ng gabi at araw. Sa tanghali, pagkatapos ng ilang oras na trabaho, nagbigay si Attorney Mando ng kabuuang resulta. Bukod sa mga karaniwang gastusin ng mag-asawa, ang kabuuang perang direkta o didirekta mong ibinigay sa pamilya ng Reyes Cruz sa loob ng 3 taon ay halos 4 na milyong piso. 4 na milyon. Kahit ako mismo ay napahinto sa bilang na iyon. Hindi ko naisip na napakarami na pala. Halos lahat ng aking naimpok mula bago pa man kami ikasal. Ipiprint ko ang lahat ng bank statements na ito bilang isang kumpletong folder. Kasama rito ang mga dokumento na nagpapatunay ng pinagmulan ng pondo para sa bahay. Sa mga ebidensyang ito, sa panahon ng hukuman, hindi lang ang bahay ang maaaring mauwi sa iyo, kundi maaari ka ring humiling ng partial recovery ng iyong mga asset. Kinuha ko ang makapal na folder na si Attorney Mando ay nagprint. Ito ay hindi lamang mga piraso ng papel. Ito ay 3 taon ng pagpapahirap. Ito ang sandata ko sa huling labanan na ito. Lahat ay handa na. Ang bomba ay nakalagay na. Ang taimtim lamang ang hinihintay, ang tamang sandali para ito ay pumutok. Pagkatapos umalis sa opisina ng abogado, pumunta ako sa isang mahinahon na coffee shop para isagawa ang susunod na hakbang ng plano, ang media storm. Mayroon akong ilang koneksyon sa press mula sa aking trabaho. Binuksan ko ang aking contact list, pinili ang 3 pangalan na pinakamagtitiwala ako, mga reporter na masipag, naghahanap ng mainit na balita at mahalaga, may prinsipyo. Ang unang tawag ay para kay Ate Marites, isang reporter ng isang kilalang online news outlet. Hello Diane, matagal-tagal na. Kumusta na? Laging ganito si Ate Marites, masigla at mapagmalasakit. Mabuti po ate. May gustong ibahagi sa inyo, iniisip ko na magiging interesado kayo. Talaga? Sabihin mo, bukas. Sa kasal ng isang anak ng isang kilalang pamilya sa Grand Fiesta Hotel, magkakaroon ng napaka-interesanting drama. Temang panloloko sa kasal, pagtataksil, at anak sa labas. May buong cast ng pangunahing tauhan at mga katibayan. Nanahimik si Ate Marites ng ilang segundo. Totoo ba ito? Mapagkakatiwalaan mo ba ang impormasyon? Ako mismo ang nasa loob ng kwento, ate. Maniwala kayo, makakakuha kayo ng exclusive sa pinaka-viral na balita ng buwang ito. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Ate Marites. Paulit-ulit ko ang parehong salaysay sa 2 iba pang reporter. Pareho ang kanilang reaksyon, tumangap agad. Ang pain ay ibinalik na. Ang malalaking isda ay nakagat na. Ngunit hindi pa sapat para sa akin. Gusto ko na mas malawak ang pagkalat ng kwento upang lumikha ng alon ng usap sa publiko bago pa man ang pangunahing kaganapan. Bumili ako ng bagong SIM card, gumawa ng anonymous social media account. Pagkatapos ay sumulat ako ng maikling post, parang tagamasid lamang ang nagsasalita. May malalim na tsismis tungkol sa kasal bukas. Daw, si sister-in-law ng Reyes Cruz family, maganda at magaling, ay pinulot ang lahat ng gastos ng kasal ng bayaw, pero natuklasan na may anak pa pala si asawa sa XGF. At ang XGF
mismo magdadala raw ng anak sa mismong kasal para humingi ng pangalan. Grand Fiesta Hotel. Bukas, watch out. Kahit bago ang account, ang mga detalye at ang nakalipas na pakulo ay mabilis na nakaakit ng pansin. Ilang mga chismis na page ang nag-screenshot at nag-repost. Sa loob ng ilang oras lamang, nagsimulang lumipas ang usap sa social media. Ang bagyo ay nagsimula ng bumuo. Ang mga itim na ulap ay lalo pang lumapot sa kalangitan ng pamilya Reyes Cruz. At ako, ang nagbunsod ng bagyo, ay tahimik na umupo, nagiinom ng malamig na kape, naghihintay ng bukas. Tulad ng hinuha ko, ang bomba sa Grand Fiesta Hotel ay lumikha ng malaking lindol sa pamilya Reyes Cruz. Bandang alas 11 ng umaga ng Biyernes, nagsimulang tumunog ang aking telepono ng walang tigil. Ang unang tumawag ay si Tatay Fernando. Palagi siyang nagpapakita ng autoridad, ngunit ang tinig sa telepono ngayon ay puno ng pagmamadali at galit. Dayan, ikaw ba ito? Ang babaeng iyon sa hotel, ikaw ba ang nag-arrange? Tumawag sa akin agad. Mahinahon akong sumagot, walang emosyon sa aking boses. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi ninyo, tatay. Wala na kaming kaugnayan sa pamilya ninyo. Huwag kang mag-pretend. Sino pa ang gagawa nito? Sabihin mo sa kanya na umalis na sa hotel at maghatid ka ng pera para bayaran ang hotel. Kung hindi, ang pagiging walang hiya niya ay nagpabigla sa akin ng tawa. Sa ganitong sitwasyon pa rin, akala nila na maaari pa nilang magbigay ng utos at banta. Wala na akong pera para sa inyong pamilya at paalis na po ako para sa bakasyon. Sana maligaya ang kasal. Pinutol ko ang tawag. Sumunod ang aking biyenang babae, si Nay Corazon. Kabaliktaran ng Tatay Fernando, gumamit siya ng malambot na taktika, luhang pababa-baba. Dayan anak, bakit mo gagawin ito sa amin? Alam naming galit ka, ngunit bakit sisirahin ang kasal ng kapatid ni Arjay? Walang kasalanan ng bata. Bumalik ka na mag-asawa kayong usap-usapin. Buntis ka, huwag kang masyadong gumalaw para sa iyong sanggol. Hindi pa rin niya malimutan ang sanggol bilang motibasyon. Ngunit hindi na ako ang naiveng Dayan ng dati. Nay, huwag na ninyong tawagin na apo ninyo ang sanggol ko. Hindi siya magiging bahagi ng inyong pamilya. Huwag na rin kayong mag-acting na pagod na ako. Pinutol ko rin ang tawag. At si Arjay. 10 beses siyang tumawag. Sa simula ay iniwasan ko, ngunit paulit-ulit pa rin kaya sinagot ko na. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Dayan, mahal ko, pakibalik ka na. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Ano man ang gusto mong gawin sa akin gagawin ko. Luluhod ako para humingi ng tawad. Tulungan mo lang ako ngayon, bibilhin na kita ng oras. Halos patayin na ako ng nanay at tatay ko. Ang hotel ay nagsisiil ng bayad. Wala na kaming mapagkukunan ng 500,000 ngayon. Problema ninyo iyon, hindi ko na. Nakita ko na ang pagmamakaawa ay hindi gagana, lumipat siya sa pagbabanta. Kung gagawin mo pa ito, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang uri ng babaeng mag-iiwan ng asawa habang buntis at sisinira ng pamilya. Huwag kang aasang makamit ang kahit ano pagkatapos noon. Ngumiti ako ng mapanglaw. Sige, gawin mo. Tingnan natin kung sino ang maniniwala ng publiko, isang lalaki na nagtataksil, may anak sa labas, nagnanakaw ng pera ng asawa o isang asawang nabigo. At sa pamamagitan, basahin na ang social media, mainit na ang usapan tungkol sa inyong pamilya. Pinutol ko ang tawag at binoblock ang lahat ng 3 numero. Lahat ay nasa tamang landas. Ang kaguluhan nila ay ang aking pinakamataas na kasiyahan sa sandaling ito. Pinalitan ko ang telepono at umupo ng mas komportable. Wala pang isang araw at ang pinakamarangyang palabas ay magsisimula na. Kabaliktaran ng kaguluhan ng pamilya Reyes Cruz, ang huling araw bago ang kasal ay lumipas para sa akin ng mapayapa at kakaibang mahinahon. Mula nang umalis sa bahay ng aking mga biyenan, nananatili ako sa bahay ni Kuya Marvin. Ang mainit na kapaligiran, ang pagmamalasakit ng pamilya at ang mga pagkaing lutuin ni nanay na dinala bawat araw, unti-unting pinagaling ang aking mga sugat. Ginugol ko ang karamihan ng aking panahon sa pahinga, pagbabasa, pakikinig ng musika at pag-aayos ng aking sarili. Pumunta ako sa OBGYN
para sa prenatal check-up. Nang marinig ko ang maliit, ngunit malakas na tibok ng puso ng sanggol sa loob ko, hindi ko napigilan ang aking luha. Iyon ay luha ng kaligayahan at pag-asa. Ang sanggol na ito ang pinakamahalaga at pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin ng buhay, ang aking inspirasyon para maging mas matatag. Tinawagan ko rin si Patricia. Nagbigay siya ng balita na ang Grand Fiesta Hotel ay patuloy na tumatawag kay Tatay Fernando para igiit ang bayad. Nagbabala pa sila na kung hindi maayos ang payment, maaari silang maghain ng kaso dahil sa pinsala sa kanilang reputasyon. Parang nakalupag sila sa apoy ngayon, sabi ni Patricia, hindi nagtatago ang kanyang kasiyahan. Ayon sa balita, si Tatay Fernando ay nagmamadali sa lahat ng panig para humingi ng utang, ngunit walang gustong magpautang. Alam ng lahat na mali ang takbo ng negosyo niya, maraming utang. Ngumiti lang ako. Iyon ang kabayarang dapat sa kasakiman at kaunti-unti ang pagiging mayabang. Gusto nilang magkaroon ng marangyang kasal para ipagyabang, ngunit walang sapat na kakayahang bayaran at nagplano pang magnakaw ng pera ng kanilang manugang. Ngayon ang bitag na kanilang itinakda ay bumabagsak sa kanilang sariling ulo. Bispera ng kasal, nang inihahanda ko na ang aking sarili para matulog, natanggap ko ang isa pang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Alam kong si RJ iyon. Diane, alam kong nagagalit ka sa akin, ngunit ang ating sanggol ay walang kasalanan. Isang pagkakataon lang bumalik ka. Ano man ang nangyari, kailangan ng sanggol ng kumpletong pamilya. Ipinangako ko na magbabago at itatrato ko ng mabuti kayo ng pamilya mo. Pakiusap. Ang mga salitang ito ay mukhang malambing, ngunit para sa akin ay puro kasinungalingan at nakakawa na. Isang kumpletong pamilya na itinayo sa panloloko, pagtataksil at kasakiman. Ang aking sanggol ay hindi nangangailangan ng ganitong ama. Hindi na ako sumagot sa mensahe, binura ko ito at pinatay ang telepono. Lahat ng pagmamakaawa ay masyadong huli na. Ang pag-ibig ko sa kanya ay namatay noong gabing ginamit niya ang sarili naming sanggol para batakin ako. Bukas, pupunta ako doon. Hindi bilang asawa niya, hindi bilang manugang. Pupunta ako bilang isang tao na naghahanap ng katarungan para sa kanyang sarili at sa sanggol sa kanyang tiyan. Ang bagyo ay darating at ako ay handa na. Sabado ng umaga, 25 ng Disyembre, ang araw na dapat ay nandoon na ang aking pamilya sa Boracay. Nakaupo ako sa isang marangyang coffee shop sa tapat ng Grand Fiesta Hotel sa Ortigas. Mula sa pwesto ko, malinaw kong makikita ang buong eksena sa labas ng pangunahing pasukan kung saan malapit nang maganap ang kasal ni Boyet. Sa labas, mga kotse ang sunod-sunod na dumadating. Ang mga bisita lalaki sa maayos na suit, babae sa magagandang damit masayang pumapasok. Ang pamilya ng lalaki ay nakatayo sa harap ng pintuan para tanggapin ang mga bisita. Si Tatay Fernando at Nay Corazon ay nagpapakita ng peking ngiti, ngunit ang pagod at pag-aalala ay litaw pa rin sa kanilang mga mukha. Si Arjay ay nakatayo sa tabi, mukhang maputla, paminsan-minsan ay nakatingin sa daan na parang naghahanap o natatakot sa isang bagay. Para silang mga artista na nagtatangkang tapusin ang kanilang huling papel, dahan-dahan akong uminom ng tsaa. Ang aking loob ay kakaibang mahinahon. Iniutos ko na eksakto ang lahat, 12:30 ang tamang oras na lumabas. Nang mapansin kong mabagal na ang agos ng mga bisita sa loob, ang pamilya Reyes Cruz ay huminga ng maluwag. Marahil akala nila na kahit pansamantala ay nakaligtas na sila, nagkamali sila. Eksakto sa sandaling iyon, lumabas si Ate Cindy, ang events coordinator, kasama ang 2 security guard at isang tao na may hawak na mga dokumento. Direkta silang pumunta sa pwesto ni Tatay Fernando. Seryoso ang mukha ni Ate Cindy. Kahit hindi ko narinig ang usapan, naiintindihan ko mula sa ekspresyon at kilos ng mga tao. Nagtatakda ng ultimatum si Ate Cindy. Nagsimulang maging tensyonado ang kapaligiran sa harap ng hotel. Ilang bisitang nahuli ay tumigil at nagmamasid. Nawala ang ngiti sa mukha ng mag-asawang Reyes Cruz. Nagsimula silang mag-argue. Si Tatay Fernando ay sumisigaw at nagpapaliwanag
ng kung ano. Si Nay Corazon ay mukhang malapit ng umiyak. Si Arjay ay nakatayo na parang apoy sa paa. Hindi alam kung gagawin. Nagsimulang mabasag ang deko ng palabas. Ang entablado ay naitayo na. Ang mga pangunahing artista ay nasa kanilang posisyon na. Kailangan lang ng pinakamahalagang mga tauhan at sila ay paparating na. Habang ang pamilya Reyes Cruz ay abala sa paggalawan sa Grand Fiesta Hotel, isang ibang pangyayari ang agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Isang grupo ng mga tao, may hawak na mga kamera at recording equipment, bigla na lamang lumabas sa harap ng gate. Sila ang mga reporter na aking inimbitahan. Ang presensya ng media ay lalo pang nagpalito sa kapaligiran. Ilang bisita ay nagsimulang mag-record gamit ang kanilang mga telepono. Si Tatay Fernando at si Arjay ay nagtatangkang pigilan sila, ngunit ang mga reporter ay nagsimula na. Pwede ba kayong mag-comment sa balita na may financial problem ang kasal ngayon? Arjay Reyes Cruz. May tsismis na kayo ay nagtataksil at may anak sa labas, totoo ba ito? Maraming matalas na tanong ang sumunod ng sunod. Ang pamilya Reyes Cruz ay namumutla, hindi makapagsalita ng maayos. At pagkatapos eksakto ng pinakamagulo na ang lahat, ang pangunahing bituin ng palabas ay dumating. Mula sa kabilang panig ng kalsada, si Patricia Hermosa Tan, nakasuot ng simpleng puting damit, ay may kalong na isang makulit na batang lalaki, dahan-dahang lumakad. Ang bata ay si Angelo Reyes Cruz, ang anak ni Arjay. Ang bata ay hindi takot sa maraming tao. Ang kanyang malalaking mata ay napakagulo ang nagmamasid sa paligid. Lahat ng kamera ay agad na lumipat sa dalawa. Hindi nag-alinlangan si Patricia. Dinala niya ang kanyang anak at direkta niyang hinarap si RJ na natigilan na parang tinawid ng kidlat. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng malinaw para marinig ng lahat. RJ Reyes Cruz, hindi ako naparito para sirain ang kasal ng iyong kapatid. Naparito ako para humingi ng pangalan para sa ating anak. Pagkatapos ay yumuko siya sa bata at itinuro si RJ. Angelo, tingnan mo ito na ang iyong ama. Parang sumabog ang buong espasyo. Ang mga bulong at usap-usapan ay sumiklab sa lahat ng panig. Lahat ay tumingin sa bata at walang makakapagtanggi na kamukha siya ng husto ni RJ Reyes Cruz. Umatras si RJ ng ilang hakbang. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Ang kanyang mababang pagtanggi ay lalo lang nagpalala ng lahat. Tumingin sa kanya si Patricia nang may kapwa pag-usig at sakit, ngunit hindi na kailangan pang magsalita pa. Nagawa na ng kanyang unang galaw ang papel nito. Nang ang atensiyon ng lahat ay nakatutok pa rin sa makadramatikong tagpong iyon, nagpasya akong lumabas na. Binayaran ko ang aking inumin, tahimik na lumabas sa coffee shop at lumakad patungo sa hotel. Ang aking pagpasok bilang legal na asawa ni RJ ay agad na lumikha ng bagong alon ng kaguluhan. Lahat ng kamera ay muli namang lumipat sa akin. Diane, ano ang inyong masasabi tungkol sa sitwasyon? Alam po ba ninyo ang relasyon ng inyong asawa sa babaeng ito? Hindi ko sagutin ang kahit isang tanong. Tahimik kong lumakad patungo kay Patricia at tumayo sa tabi niya, nahaharap kay Arjay at sa kanyang pamilya. Tumingin ako kay Arjay, nanginginig at naguguluhan ng husto. Tumingin ako kina Tatay Fernando at Nay Corazon na nakatingin sa akin nang may pinagsamang galit at takot. Ngumiti ako, isang malamig at puno ng paghamak ng ngiti. Pagkatapos, lumingon ako sa mga reporter. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matibay na naig sa lahat ng ingay. Magandang umaga sa lahat. Salamat sa pagdating ninyo ngayon. Ang lahat ng sinabi ni Geneng Patricia ay katotohanan. At para walang mag-aalinlangan, nais ko pong magbigay ng karagdagang ebidensya bilang legal na asawa ni RJ Reyes Cruz. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang dalawang makapal na folder. Ibinigay ko ang isa kay Ate Marites, ang reporter na pinakamapagkakatiwalaan ko. Ang ikalawa ay itinuon ko sa mga tao. Una, ang resulta ng DNA test. Inilabas ko ang unang pahina. Nagpapatunay na si RJ Reyes Cruz at batang lalaki na si Angelo Reyes Cruz ay may relasyong ama at anak 99.99%. Walang maipagtatanggol pa. Lumipat ako sa susunod na pahina.
Ikalawa ang bank statements na nagpapatunay na sa loob ng halos 3 taon, buwanan si RJ ay nagpapadala ng 20,000 piso kay Gnang Patricia para suportahan ang kanilang anak. Isang responsableng ama, ngunit isang mapanlinlang na asawa. At sa wakas, itinuon ko ang pinakamakapal na folder. At ito ang pinakainteresanteng bahagi. Ito ay detalyadong listahan ng lahat ng pera na aking ibinigay sa pamilya ng aking asawa sa loob ng 3 taon ng aming buhay bilang mag-asawa, mula sa pagpapagawa ng kusina, pagpapalit ng sasakyan, pag-aaral ng kapatid hanggang sa 500,000 pisong pangbayad para sa mismong kasal na ito ngayon. Ang kabuuan ay halos 4 milyong piso. Hindi lang puso ang kanilang niloko, ginawa nila akong isang ATM na walang katapusan. Bawat ebidensya na aking inilabas ay parang martilyo sa pundasyon ng pamilya Reyes Cruz. Si RJ ay naging malambot, halos bumagsak kung hindi sa dingding. Walang kahit isang salitang maibenta bilang depensa. Ang marangyang mukha ni Tatay Fernando ay naging asul-lila sa galit at hiya. Si Nay Corazon ay umupo sa sahig, umiiyak ng todo. Ang kanilang tunay na mukha, ang mukha ng mga manloloko, masakim at mapagkunwari, ay ganap nang inihayag sa harap ng lahat, sa harap ng mga lens ng maraming reporter. Ang pagbagsak ng Reyes Cruz ay hindi na posibilidad, ito ay katotohanan na. Pagkatapos ng aking huling pahayag, si Ate Cindy, ang events coordinator, ay hindi na nag-alinlangan pa. Lumapit siya sa harap, kinuha ang microphone mula sa MC. Karagalang-galang na mga panauhin, ako si Ate Cindy, ang events manager ng Grand Fiesta Hotel. Sa ngalan ng aming pamamahala, lubos kaming nagpapahayag ng paumanhin dahil sa paglabag ng pamilya ng lalaki sa kontrata at kawalan ng kakayahang bayaran ang gastos ng selebrasyon. Napilitan kaming kanselahin ang kasal ni Boyet Reyes Cruz at ang kanyang nobya ngayong araw. Humihingi kami ng paumanhin sa abot ng aming makakaya para sa abala. Para sa anumang katanungan, mangyaring makipag-usap sa kinatawan ng pamilya ng lalaki, si G. Fernando Reyes Cruz. Ang anunsyo ni Ate Cindy ay parang kulog sa tainga, ang huling patak na nagpasapaw. Lahat ay sumabog. Ang mga bisita na sa simula ay nag-aalangan ay ngayon ay ganap na naniniwala sa kwento. Nagsimula silang mag-usap ng malakas. Marami ang nag-live para ibalita ng direkta ang naganap. Ang tinig ng tsismis, ng halakhak, ng mga nagmamalasakit na tingin, lahat ay nagbuhos sa pamilya Reyes Cruz. Ang pamilya ng nobya, nang marinig ang balita, ay tumakbo palabas. Ang nobya, matapos malaman ang tunay, ay nagtangkang tumayo, ngunit bumagsak na himatay sa lugar. Ang pamilya ng babae, nang malaman na malapit na mapagsama ang kanilang anak sa isang pamilya ng mga manloloko, ay nagalit ng labis. Itinuro ng ama ng nobya si Tatay Fernando at biniro ng todo. Pagkatapos ay opisyal na idineklara ang pagkansela ng kasal sa lugar din. Ang pamilya Reyes Cruz ay ganap ng gumuho. Si Tatay Fernando ay kailangan pang suportahan ng dingding para hindi mabuwal. Si Nay Corazon ay nananatiling nakaupo sa sahig, umiiyak ng wala-walang tigil. Si Boyet, ang kawawa-awang lalaking dapat na ikasal, ay nakatayo na parang naubos ng kaluluwa. At si RJ, ang pinakamay kasalanan sa lahat, ay nakatayo lang doon, nakayuko, hindi makaharap sa kahit sino. Ang lahat ng itinayo nila sa panloloko ay nawala sa loob ng isang umaga. Ang misyon namin ni Patricia ay natapos na. Tumingin kami sa isa't isa, isang tahimik na pagtango na nagpapahayag ng lahat. Wala na akong galit. Nananatili lamang ang pakiramdam ng kaginhawahan. Lahat ng pasanin sa aking puso ay nabitaw na. Tahimik na lumipat ko sa mga tao at lumayo mula sa kaguluhan. Sumunod si Patricia, may kalong si Angelo. Patuloy ang mga sigaw, mura at tunog ng mga kamera sa aming likod. Ngunit hindi na ito nakaaapekto sa akin. Lumakad ako sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang aking kinabukasan ay hindi pa kailanman naging mas malawak at maliwanag. Isang buwan pagkatapos nito, ang hangin ng dagat sa Boracay ay bahagyang humihipaw ng aking buhok.
Nakaupo ako sa isang mahabang bangketa sa lilim ng mga niyog, tinitingnan ang malayo puting buhangin at ang malinaw na asul ng dagat na kumikislap sa araw. Ang aking mga magulang ay naglalakad sa dalampasigan. Si Kuya Marvin at Ate Leah ay naglalaro kasama ang kanilang mga anak sa tubig. Ang kanilang masasayang tawanan ay hinahalo sa tunog ng alon, naglilikha ng kalmado at masayang melodiya. Ang biyahe sa Boracay, kahit isang buwan, ang nagiit sa wakas ay naging realidad. Hindi na ito pagtakas. Ito ay tunay na pagdiriwang ng kalayaan, ng bagong simula. Lahat ay naayos ng mabilis at maayos. Ang legal na hiwalayan ko at ni RJ ay natapos sa loob ng isang linggo. Sa mga ebidensyang walang makakapagtanggi, nakamit ko ang buong karapatang mag-alaga ng sanggol. Ang bahay na halos lahat ng pondo ay galing sa aking mga magulang ay napunta rin sa akin ayon sa desisyon ng hukuman. Si RJ at ang kanyang pamilya, pagkatapos ng iskandalo sa kasal, ay ganap na nawalan ng dangal. Ang negosyo ni Tatay Fernando ay nagsara. Napilitan silang ibenta ang kanilang malaking tahanan para bayaran ang mga utang. Si RJ ay tinanggal sa trabaho. Si Boyet ay kinansela rin ng nobya. Nagbayad sila ng mahal sa kanilang ginawa. Tungkol kay Patricia, nakuha rin niya ang kanyang ninanais. Napilitan si RJ na kilalanin ang anak at magbigay ng regular na child support ayon sa utos ng hukuman. Kahit walang lalaking asawa, ang kanyang anak ay may opisyal na pangalan na. Paminsan-minsan ay nag-uusap pa kami ni Patricia, parang mga kaibigan na sabay na dumaan sa isang malaking labanan. Inilagay ko ang aking kamay sa tiyan ko, naramdaman ang buhay na lumalaki araw-araw. Nagpasya akong panatilihin ang sanggol. Ito ay hindi patunay ng isang maling kasal, ito ay pag-asa, ito ang aking kinabukasan. Mag-iisa ko itong paalagaan, bibigyan ko ito ng pinakamagandang buhay, ng pinakamalinis na kapaligiran, puno ng pagmamahal mula sa akin at sa aking buong pamilya. Tumingin ako sa aking mga mahal sa buhay na masayang masaya sa tabi ko at ngumiti ako. Nawalan ako ng isang asawang walang kwenta at isang pamilya ng asawang puno ng panlilinlang. Ngunit nakita ko muli ang aking sarili, isang Dayan Santos Cruz na malakas, malaya at may kakayahang harapin ang lahat. Isang kabanata ng nakaraan ay natapos. Isang bagong kabanata puno ng liwanag at kagalakan ay nagsisimula rito. Sa magandang pulo na ito, tunay na akong naipanganak muli.